Si Dr. Jean Encinas Franco ng University of the Philippines. Professor, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, ma'am. Magandang umaga ho, Weng and Joel. Opo, ma'am. I'm sure na susubaybayan niyo po yung mga talakayan dito po sa anti-political dynasty at magkaiba po ng ang laki ho ng kaibahan ng version po ng Senado dun sa Kongreso. Pero itong sa Kongreso, ma'am, marami yung tumututol, marami yung nagagalit. Dahil parang yung gusto nating tanggalin, yun yung gagawing batas ngayon. Paki-explain nga po, ano bang problema natin pag ito po yung naisa batas? Ay, hindi naman niya actually binaban ang political dynasties yung ano ng House. Oo. Yung version ng House. Oo. Pwedeng iba't ibang miyembro ng pamilya tumakbo, pero iba-ibang positions at the same time. Okay. So, pwedeng ang tatay, governor, ang nanay, mayor, ang anak, congressman, ang isang anak, councilor. So, under the House version, lahat yon pwedeng mangyari. Para lang, ma'am. So, anong nabago? Diba? Walang nabago. Anong nabago? Oo. So, in fact, nililegalize niya yung expansion ng political dynasty sa iba't ibang distrito. Ang hindi lang daw niya papayagan doon, Professor, ay yung magkakasabay na halimbawa. Si tatay ay mayor, si nanay ay vice mayor, ang top konsehal ay anak, pati barangay kapitan ay tiyuhin. Yung ganon. Oo. Hindi yun yung dapat yun yung hindi pwede. Pero yun nga hindi niya tinutulungan na unti-unting humina ang puwersa ng political dynasty sa Pilipinas dahil maraming kaakibat na problema ang proliferation ng dynasty sa Pilipinas. Bakit ma'am, masama sa pananaw sa pagtingin itong version na ito ng House? Kasi halimbawa, pwede aside from yung sinabi ko na pwede iba't ibang position sa iba't ibang geographical ng bansa, pwede ring ang tatay ay mayor ngayong term, sa susunod na term yung nanay, sa susunod na term yung anak. Kasi ang kanyang focus lang yung sabay-sabay na ng public office. Yung hindi niya ina-address din yung successive family control. Ibig sabihin yung rotation pwedeng pwedeng mag-continue. Oo. So in a way parang nilegalize niya yung mga ganitong parang itong pag-proliferate ng political dynasty. So, hindi niya kinokontrol yung monopolya ng ng political dynasty sa politika ng bansa. So, parang token lang, Professor, na meron tayong anti-political dynasty bill. Exactly, yun. Tama yung sinabi mo, token lang. No? Sinayang niya yung spirit ng 1987 Constitution. Parang pakitang tao lang. Ang pinaka doon, walang equal opportunity yung mga ordinaryong mamamayang deserving na tumakbo sa mga posisyon para magsilbi. Ano pong ideal na anti-political dynasty bill para sabihin natin na talagang ito ang reforma na kailangan ng bansa natin para matapos ang dinastiya? Maraming magagandang proposals, yung halimbawa yung pinapagbawalan yung sunod-sunod yung pagtakbo nyo sa public office. Pinapagbawalan yung sabay-sabay kayong tatakbo. Pinagbawalan din yung buong yung iba't ibang geographic areas tatakbo kayo, 'di ba? Meron ding iba na pinagbabawal sa party list. Halimbawa, so mas mas masinsin yung nila, yung mga provisions, so yun yung anong tawag dito, mas mas mahigpit. Tingin ko mas karapat-dapat kasi tinatanggal niya yung technical loopholes. Kaya lang, ma'am, kung yun ang susundin natin, baka lalo mawalan ng chance na pumasa ang anti-political dynasty bill, hindi po kaya?
Um, May pag-asa naman kasi ang Senado, mukhang iba ang version. Mm. Kaya lang, ang mangyayari niyan, labanan niyan sa BICAM. Correct. Oo Tama nga po, po eh. tama po. Kaya kung medyo magkalayo po yung proposal, paano sila magtatagpo nito? Oo, oo. Alam mo, ang patunay nito ay ano, no, hindi ganun kadaling i-give up ng mga dinastiya yung kanilang yung kanilang political power. Ito ang ibig sabihin nito. Mahabang laban pa ito, pero paunti-unti. Pwede namang hindi ganun kabigla, pero Mm. wag naman yung ganitong kasi siguro alam naman ng mga proponents na syempre at some point talagang ganun naman ang paggawa ng batas, Mm. no? May mga compromise, pero wag naman yung ganitong version. Pero ma'am, kung sakali lang, yung yung worst case scenario natin, ito yung masunod. Halimbawa lang ma'am, at least maiwasan mo yung may 4 kang magkakapatid na senador. Mm. Pwede po, 'di ba? Yeah, pero pwede bang dagdagan naman ng konti? Kaya nga. Sa akin naman worst case scenario na lang. Tapos Oo. mag-asawa na gobernador yung isa, mayor yung isa. O kaya naman mayor at vice mayor mag-asawa o magtatay, 'di ba? Okay, ito lang ma'am. Ewan ko baka may remedyo kayo rito. Kasi tinatanong ni Senate President Vicente Soto III kung paano kung magkasintahan po ang tatakbo. O mag-partner. Mag-partner, hindi naman kasal. Ito yung tinatawag natin problema sa benchwarming eh. Mm. Doon sa mga versions, merong common law partners. Mhm. May mga nabasa akong version na common law. Oo. Ibig Dapat sabihin, isama yung yon. kinakasama. Oo, dapat isama yon. Pati common law. Kung girlfriend lang, hindi naman po sila magkasama. Talaga sa isang Ayan, bahay. oo. Alam mo, yan, medyo tricky yan. Kasi pwede namang sabihin, Oo. yun nga, tama yung sinabi ni Senator Soto, paano pag sabihin nag-break na, yung mga ganon. Correct. O pwede din po na pinayagan mo kasi hindi naman sila legally may relasyon pa. Mag-ano pa lang, magkasintahan pa lang. Pero habang kung nanalo na siya, saka nagpakasal. O di sakop na nung dinastiya. Ayun nga. Oo. Pero Diba? alam mo, hindi yan ang mas pero hindi dahilan yon para hindi tayo magkaroon ng Totoo. magandang political dynasty na batas. Mm-mm. Pero bilang nag-aaral ng politika, ang iniisip ko nito yung mga iba pang unintended consequences eh. Gaya Yung po mga ng? halimbawa, pwedeng fraternity brad Mm. na trusted mo, yun ang napapatakbuhin mo. Mm. Kasi pwedeng ganyan yung mangyari. Parang Maghahanap sila ng hindi ka mag-anak na trusted. Parang proxy. Proxy. Mhm. Parang si Bongo. Mhm. Ano po si Bongo? Di ba, hindi siya kamag-anak, pero trusted. Trusted. Oo. Oo nga naman, oo nga naman. Okay. Yun. So, yun ang dadami. So, hindi mo mape-prevent yun. Kaya ang sa akin, dapat talaga, habang nile-legislate mo yung anti-political dynasty, pinapalakas mo yung political parties. Paano pa palalakasin ng political parties? Nako, hindi rin madali yun. Syempre, bibigyan mo ng mas mahigpit na rule na hindi basta pwede tatakbo. Kailangan meron sigurong merong membership man lang ng ilang taon sa isang political parties. Tapos meron man lang kayong halimbawa 10% ng isang distrito o ng buong bansa members ng meron ka namang i-achieve para yung hindi ngayon mo lang finorm yung political parties, bukas tatakbo na yung kandidato kasi mo. election The na. party should be bigger than the politicians. Yes. Ma'am, yun ang panahon na ba para bumalik tayo sa two-party system? Alam mo, tayo, yung halimbawa, yung US, hindi naman nila ni-legislate yung two-party system. Nag-evolve na lang yun dahil sa, dahil sa historical development ng politika nila. So, sa atin kasi merong nakalagay sa, if I remember correctly, sa 1987 Constitution ng multi-party system dahil gusto nating na-trauma tayo dun sa diktadurya ni Marcos Sr. Pero nasamantala naman. Oo nga, masalimuot yan, hindi madaling sagutin pero
madaming kailangang ayusin para mag-evolve tayo na two-party system. Siguro kailangan papalakasin muna natin yung political parties bago natin. Kasi eventually it will naturally evolve kung malalakas na yung mga political parties. Siguro kahit man lang pa isa-isa muna, magtagumpay muna tayo dito sa anti-political dynasty bill, ma'am, at saka doon sa reforma sa party list system. Tama. Yan na oo. muna, ayusin natin. Ma'am, tingin nyo ba, ano ba basa ninyo? Papasabay ito sa kasalukuyang kongreso. Ito pong isang tunay Tunay, na Party list? na anti-political dynasty. Anti-political dynasty. Alam mo, nananatili akong, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Optimistic. Kailangan lang, hindi natin kailangang pabayaan ito. No? So, kailangan, i-push pa ng media, ng civil society groups na hindi na gusto ng tao yung ganitong klaseng pamumulitika sa bansa. Nakikinig kaya yung mga mambabatas natin na 80% ay galing sa dinastiya? Siguro naman, pero yun nga, nakikita natin na hindi ganun kadali nilang binibitawan. Kasi masarap di ba? Oo. Siguro bawasan natin Oo. ng incentive ng mga Oo, yung mga politiko. perks. Yun, Exactly. pinakamainam yun para mabawasan sila, Weng. Baka hindi na maghangad tumakbo. Oo naman. Hindi na makakabawi sa Pag gastos. pag wala ng mga flood control, wala ng Yung priority projects. corruption sa flood control, yun nga wala eh. na. Oo. Eh. Mababawasan niya, mawawala na ng gana. At the end of the day, Weng, ano yan? Kung di man pumasa ito, botante pa rin nakasalalay ang Sa buhay dulo, natin. kayo yung pipili kung pare-pareho pa rin apelyido ang iboboto ninyo. Nasa sa inyo po Tapos yan. balik tayo sa ganitong sitwasyon dahil sa inyong choices, di ba? Sa ating choices. Totoo. Dr. Encinas, Franco, salamat, Mama. Ma'am, thank you ha. Oo. Good morning. Mag-ingat kayo. Maraming salamat. Gandang umaga po sa inyo. Maraming Thank salamat. you. Si Thank Dr. you. Jean Encinas Franco, Political Analyst, Professor, Department of Political Science, College of Social Sciences and Philosophy ng University of the Philippines, Diliman, mga kapuso.